Kanina niya pang pansin ang pagsulyap sa kanya ni Felix. Nadatnan na niya ito. Sina Bistik at Romar ay hindi pa umuuwi. Ang alam niya ay kasama ang dalawa ni Brian at ang mga ito rin ang galing presinto kanina. Mukhang problemado ka, tol. Baka gusto mong sabihin, baka sakaling may maitulong. Ayos lang naman ako, tol. Salamat. Puso ba yan? Nagkakalabroan kayo ni Lara? Hirit pa nito. Hindi naman, tol. Alam mo na dating problema. Wala ang hirap ng mahirap. Alam mo na ang pananaw ko sa usaping yan. Kagaya pa rin noong sinasabi ko sa'yo dati pa, sagot nito. Sa kanilang grupo, masasabi niyang itong si Felix ang kilala nilang pinakadiretsong magsalita. Kahit sa pagbibigay ng payo, eto malimit ang tagabalanse sa kanila. Laging may nakikitang kabilang senaryo. Sa desisyon niyang pagdating kay Lara, tanging ito lang ang masasabi niyang diretsong kumontra at nagpaalala sa kanya. Kung si Bistik ay suportado daw siya hanggang dulo, itong si Felix iba ang pananaw sa naging desisyon niya. Sabi ko naman sa'yo, mahirap din yung sitwasyon nyo. Kaya nga payo ko sa'yo dati pa, hanggat kaya mong iwasan, putulin mo na, sakit lang ng ulo yan. Bata pa naman tayo, marami ka pang Larang makikilala, baka sakaling ang susunod hindi na ganyang katayog. Hindi ko yata kaya, tol. Sa tingin ko nga sa'yo ay lunod na lunod ka na. Noong una ko pa sinasabi sa'yo noong hanggang larawan ka pa lang, na uumis nitong saad. Alam mo, tol, kung utak ko siguro ang masusunod, bibitaw na ako. Lalo at nakikita kong hindi lang naman ako ang mahihirapan sa sitwasyon namin. Pumapasok na rin sa isip niya minsan na pagiging makasarili na rin siguro ang ipilit ang relasyon nila. Ano bang kaya niyang ibigay na buhay kay Lara? Tama nga ba na kung mahal mo, pakawalan mo? Kapag alam mong mas mahihirapan siya kung ipipilit mo. Ilang sandali pa ay narinig na nila ang motor ni Bistik. Magkasunod pumasok ang dalawa ni Romar. Anong balita? Kumusta si Brian? Tanong ni Felix sa mga ito. Ayos, laya na ang gago. Nakangising sagot ni Romar habang ibinababa sa lamesa ang dalang alak at supot ng inihaw na liempo. Alam nyo ba na under pala ni Master Boak, si Bistik? Oo, kausap namin si Wagol kanina, pagsang-ayon ni Romar. Hinahanap ka daw, Brandon, gusto kang makausap. Yun ang ipinasasabi ni Wagol na ay iling na sabi ni Bistik. Matagal na siyang inaawitan ng drug lord na yon. Noong napatay ang may hawak sa kanila, ipinatawag siya nito. Inalok maging tauhan katapat ng mas malaking kita. Sinabi niya lang na magpapalamig na lang muna siya. Mainit ang sitwasyon noong panahong yun, kaya hindi na rin ito nangulit at parang sumang-ayon naman sa sinabi niya. Alam niyang malaki ang kitaan sa droga, lalo pa sa iniaalok nitong trabaho sa kanya. Pero sa dami ng kabi-kabilang patayan noon, umiwas na muna silang lahat. Sabi ko nga, malabong pumayag ka at magpapastor ka na ngayon, halakhak na pambubus ka ni Bistik. Ayos daw ngayon, smooth ang transaksyon. Ang ganda ng sasakyan ni Wagol. Ang yaman na ng gago. Kwento pa ni Romar. Ayaw mo ba talaga, Brandon? Huwag mo na lang sabihin kay Lara. Magpayaman ka muna. Dagdag pa nito. Dinampot ni Bistik ang dala ni Romar at dinala palabas ng pinto. Dito tayo. Kumuha ka ng yelo at baso, Romar. Saad nito habang inilalapag sa lamesa sa labas ang dala. Pakiramdam niya ay lalong dumami ang naglalaro sa utak niya. Alam niyang nagsisimula na siyang tumalikod sa mga iligal na gawain, pero hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Bistik. Pasukin niya nga kaya ito at mabilisan dito ang pera. Kahit paano ay may pagsisimulan sa pagbabagong buhay. Magulo ang utak niya, puna ng mga kasamahan niya, ang bilis ng tagay niya sa alak. Naalimpungatan siya at parang blanko pa ang utak noong napansing wala siya sa papag niyang tulugan. Dito na pala siya sa upuan nakatulog habang nakauub sa lamesa. Naglakad siya paloob at humiga sa kanyang higaan. Napansin niya si Bistik na nakahilata rin, makapasok lang ng pintuan. Kinabukasan, mabigat pa ang kanyang mata at masakit ang kanyang ulo. Pansin niya ang pasok ng sinag ng araw sa siwang ng bintana. Napabalikwa siya ng bangon at agad hinanap ang cellphone.
Nakita niyang patay ito, nalobat na siguro. Naiwan niya ito dito sa papag. Sa mga isipin niya, hindi na niya napansin. Natigilan siya noong alalahanin kung nakausap niya si Lara. Nagkainuman na nga pala sila at hindi na niya napansin ang cellphone. Habang isinasaksak niya ito para mag-charge, ay nakita niyang pumasok si Bistik. Hangover, ang dami mong nainom kagabi. Hindi mo tigilan hanggat kaya, mukhang mabigat ang dinadala. Bati nito sa kanya. Hindi ko na nga matandaan, hindi ko na rin pala napansin ang cellphone ko. Paniguradong tumawag si Lara. Yang tunog niyan ang nagpagising sa akin, dadamputin ko na sana tumigil na. Nalobat na yata, saad, nang nasa pintong si Felix. Napatingin siya sa rilong pangbisig. Mahigit na palang 8:00 ng umaga. Tinanghali talaga siya ng gising, masakit pa ang ulo niya. Sa bagay, mabuti na lang at wala naman silang rush na trabaho sa talyer. Natapos niya kahapon, iyong kukuhaning sasakyan ngayon. Naisip niya lang ang nobya, hindi na pala niya nakausap kagabi. Lumabas siya at nagtimpla ng kape, baka sakaling mababawasan ang bigat ng ulo. Ilang sandali pa ay nakita niyang lumabas na ng kanilang maliit na banyo si Romar. Dinampot niya ang nakasampay niyang tuwalya sa upuan at pumasok ng banyo para maligo. Pagkapasok niya ng kwarto ay inuna niyang tingnan kung buhay na ang nakacharge na cellphone. May ilang missed calls nga at messages. Puro kay Lara galing ang lahat ng iyon. Pamula pa kagabi ang ilang mensahe, pero itong pinakahuli ang nagpagulat sa kanya. On the way na ako papunta ng plaza. Please mag-reply ka naman. Bakit naka-off na rin ang cellphone mo? Tiningnan niya ang oras. Kakatanggap lang niya noong huling mensahe. Mag-aalas 9 pa lang ng umaga. Hindi ba ito pumasok sa klase? Dali-dali siyang nagbihis. Dinayal niya ang number ng nobya. Halos hindi pa natatapos ang isang ring ay sumagot na ito. Brandon, anong nangyari? Bakit ngayon ka lang sumagot? Asan ka na? Taliwas sa tanong nitong sagot niya rito. Sakay ako ng taxi. Hindi ko naman alam ang papunta sa bahay nyo. Kaya sa plaza na lang sana ako pupunta. Baka sakaling alam ni Nanay Marta o nila Brenda. Nakaramdam siya ng awa sa nobya. Napag-alala niya pa. Hindi pa kasi nangyayari na hindi siya makontak. Kapag magte-text ito o tatawag, minuto o segundo pa nga lang, ang pagitan ay nasasagot na agad niya. Paalis na ako ng bahay, papunta na ako doon. Doon na lang tayo mag-usap, ingat ka. Sagot niya rito. Dali-dali siyang umalis, dinampot niya ang sombrero at lumabas ng bahay. Naabutan niya pa rin si Romar. Umangkas siya sa motor nito at nagpadaan sa plaza. Halos panabay lang sila ni Lara. Nakita niya itong bumaba ng taxi. Sinalubong niya ang nobya na noong makita siya ay mabilis na lumapit sa kanya at yumakap. Niyakap din niya ito ng mahigpit. May ilang minuto yata sila sa ganoong posisyon, walang nagsasalita. Tiningala siya nito at napansin niya ang pamumula ng mga mata nito. Parang nakonsensya siya sa mga nangyari. Nadala siya masyado ng mga iniisip niya. Naglakad sila patungo sa bench na malimit nilang upuan dito. Wala pa rin silang imikan. Wala kang klase ngayon? Tanong niya dito habang hinahaplos ang pisngi nito. Hindi na lang muna ako umattend ng klase. Lara, hindi maganda yan. Baka mapagalitan ka. Ngayon lang naman, tsaka sinabi ko kay Blessy, siya na raw ang bahala. Natahimik siya. Alam niyang kasalanan niya kaya nag-alala ito. Sorry, napag-alala kita. Nagkainuman kagabi, hindi ko nasagot ang tawag mo. Nahihiya niyang saad dito. May problema ba? Kahapon, hindi ka rin nag-reply sa mga text ko. Wala siyang balak sabihin dito ang mga iniisip niya. Baka mapag-alala lang niya ito. Alam din niyang ayaw nitong ginagawa niya laging issue ang katayuan nila sa buhay. Magkaiba lang talaga sila ng pagtingin sa bagay na ito. Pati ang mga pagpunta niya sa school at paghabol niya pa rito ay hindi na niya balak sabihin pa. Wala naman, sorry, hindi na mauulit. Ngayon lang naman, Brandon, kapag natapos ang party sa dibo ko,
Makakapagkita na ulit lagi tayo, mahina nitong Saad. Nauunawaan ko naman Lara, nahihiya nga ako sa'yo. Kinailangan mo pang umabsent sa klase mo. Ayos lang, hindi rin naman tayo makakapagkita mamaya. May practice ulit kami. Para sa program, ang dami nga eh. Hinahayaan ko na nga lang. Susunduin ka ulit? Sinong susundo sa'yo? Yung Jason ba ulit? Tanong niya sabay hinga ng malalim. Napabaling sa kanya ng tingin ang nobya. May ngiti ang mga labing napatitig sa kanya. Nagseselos ka ba kay Jason? May dapat ba akong ipagselos? Wala, kung gusto ko yon, sana iyon ang boyfriend ko ngayon. Kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Nililigawan ka ba? Dati, pero sinabi ko na sa kanya na hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay. Wala ka pa nga nun sa buhay ko, ngayon pa ba naman? Hindi na siya nagulat sa sinabi nito tungkol sa panliligaw dito nung Jason. Pero hindi din napayapa ang mga isipin niya kahit pa sa assurance na ibinibigay sa kanya ni Lara. Bakit ang tahimik mo? Huwag na nating pag-usapan yun please, hindi na naman ngayon dati pa yun. Saad ni Lara sa bayakap sa kanya. Mas niyakap niya ito ng mahigpit. Marami mang gumugulo sa isip niya. Wala siyang balak na pag-alalahanin pa ang nobya. May tiwala naman ako sa'yo, wag lang siyang magkakamali ng galaw. Ano ka ba? Mabait naman niyang si Jason, magkaibigan lang kami. Alam naman niya yun. Dapat lang alam niya kung saan siya lulugar. Ganoon naman talaga, wag ka nangang praning dyan, natatawa nitong Saad. Kasali ka sa 18 Roses ko ha? Pwede akong pumunta? Medyo gulat niyang tanong. Sa totoo lang hindi siya nag-i-expect nang pwede siyang umatendang party nito. Maliwanag naman sa kanya ang sitwasyon nila. Siyempre naman, magtatampo talaga ako kapag wala ka doon, nakairap nitong Saad. Hindi sa ganoon, siyempre gustong gusto ko. Naisip ko lang kasi, hindi ako pwede doon. Alam mo naman, yung sitwasyon natin. Hindi naman nila malalaman, isa pa, marami rin akong classmates and friends na kasali. Marami naman sa mga yun hindi rin kilala na mami. Hindi na siya kumontra pa dito. Isa pa ay mas gusto naman niya na andun siya sa special day nito. Naputo lang usapan nila sa pagtunog ng cellphone ni Lara. Si Blessy, Saad nito, noong makita sa screen kung sino ang tumatawag. Hindi ka na-a-attend ang klase mo ngayon? Baka mapagalitan ka Lara. Tanong niya rito, matapos ang usapan nito at ng kaibigan. Ngayon lang naman, isa pa halos wala na rin kaming klase. Puro practice na lang para sa intrams. Ayaw muna akong nandito. May tampo pa sa tonong katwiran pa nito. Siyempre masaya akong magkasama tayo. Kung pwede nga lang hindi na tayo maghiwalay. Iniisip lang naman kita. Ayaw ko rin namang maging bad influence pa ako sa'yo. Masaya siyang halos buong araw silang magkasama ng nobya. Lalo pa at hindi na naman pala sila pwedeng magkita kung sakaling hindi ito nakipagtagpo sa kanya. Inihatid niya ito sa school bago ang oras ng labas nito. Sa tingin naman niya ay walang naging problema sa hindi nito pag-attend ng klase noong araw na iyon. Sinalubong pa ito ni Blessy sa gate ng school. Narinig niya ding ibinalita nito na practice lang sa mga sinalihang laro at cheer dance ang ginawa nila noong araw na iyon. Puti naman at ibinalik mo to. Ako ang kinakabahan sa inyo. Sa aking tuunang hahanapin ni tita. Nakangiting biro sa kanya ni Blessy. Thank you Blessy, kung pwede nga lang na hindi ko na ibalik. Nakangisi niyang sagot dito. Hoy, baka maniwala yan, hindi na ako suportahan next time. Saad ni Lara sabay ang mahinang kurot sa braso niya. Natatawang hinigit na ni Blessy sa braso si Lara, papasok ng gate ng school. Naglalakad siya patungong sakayan ng jeep nang tumunog ang cellphone niya. Kinapa niya ito sa bulsa ng pantalong suot. Obistik, anong balita? Brandon, asan ka? Pinuntahan kita rito sa talyer, hindi ka pala pumasok ngayon. Bakit? Pauwi na ako, doon na lang tayo mag-usap, sagot niya rito. Kinontak ako ni Wagol, gusto ka raw kausapin ni Master Boak. Sinabi ko na nga dati na hindi ka interesado. Ipinapapalo up ka pa rin. Bakit ba ako ang kinukulit?
Alam mo namang saludo sa trabaho mo yun. Di nga ba't ang laki ng offer sa'yo dati? Makipag-usap ka na lang kaya para tigilan na ang pagpapatawag sa'yo. Pag-iisipan ko, baka kasi lalo lang akong kulitin kapag nakausap ako. Alam mo naman ang kalakaran dyan, bistik. Isa pa, wala akong balak bumalik pa sa pagtutulak. Ikaw ang bahala, tol, sagot nito sa kanya. Hindi talaga madali ang umiwas sa isip-isip niya. Lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Wala siyang nakikitang pag-angat kung pagtatalyer lang ang gagawin niya. Iyon nga lang, ito na ang tuwid na landas. Halos nag-e-echo pa sa utak niya ang mga pangaral at salita sa kanya ni Lara. Subalit ang nobya rin naman ang iniisip niya, kaya niya gustong-gusto ring umangat sa kinalalagyan niya. Nakaupo sila ni Lucas sa may bandang likod. Pinili nila ang medyo malayo at hindi pansining parte nitong venue. Kanina pa siyang hindi mapakali sa suot niyang long sleeve na nakatupi ang manggas hanggang siko. Plain light blue ang kulay niyon, katuwang ng slacks at balat na sapatos. Si Lara ang pumili niyon para sa kanya. Light blue rin daw ang gown nito na mas gusto nitong kulay. Kanina niya pa ring pansin ang pagkabalisa ni Lucas noong pumasok ang isang grupo ng mga babae. Tol, hindi yata tamang ako ang kasama mo rito ngayon, sambit nito sa kanya. Akala ko ba presentado ka pa, sagot niya rito. Oo nga kaso. Sige, dito na nga lang muna ako. Iiwasan ko na lang, sambit nito. May atraso ka ba sa isa sa mga pumasok kanina? Hindi naman tol, mahabang kwento, saka na lang, tibit balikat nito. Hindi na naman siya nangulit pa rito. Medyo kabado rin siya. Hindi niya alam kung sa excitement na makita ang nobya o sa nakapaligid sa kanila ngayon. Hindi maitatangging pangmayaman ang ganitong pagdiriwang. Napakaganda ng gayak ng hotel na kinaroroonan nila. Pati mga taong nandoon ay halatang mayayaman. Kahit pa sabihing hindi naman alangan ang itsura nila, kung sa panlabas na anyo at sa gayak nila ngayon ay hindi niya maiwasang maalangan. Ka-text niya pa kanina si Lara. Ang alam pa ng nobya ay si Bistik ang sasama sa kanya. Pero hindi niya ito napapayag magsuot ng formal. Si Lucas na lang daw na medyo hindi na bago sa pag-attend sa mga ganitong okasyon. Hindi naman talaga ito kasing hirap nila kung tutuusin. Sa ginagawa nito ay kasama na ang pagrebelde sa mga magulang. Ilang sandali pa ay narinig na nila ang boses ng MC. Magsisimula na ang program. Halos nakaabang ang lahat sa magarang hagdang bababaan ni Lara. Matapos banggitin ang pangalan nito ay nakita na niyang pababa ang nobya. Nakatulala lang siya sa ganda nito. Nakita niyang lumibot ang paningin nito. Matamis ng ngiti ang nakita niya noong magtagpo ang kanilang paningin. Malakas ang palakpakan ng mga nandoon bilang pagsalubong dito. Hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanya, subalit napabaling ang tingin nito noong makababa ng hagdan at abutin ng nakatuksidong lalaki ang kamay nito. Iyon ba ang escort? Bulong ni Lucas sa kanya. Tangulang ang isinagot niya rito habang nakasunod ang tingin niya sa dalaga. Habang ginaganap ang program ay nakatingin lang siya. Nakita rin niya ang mga magulang nito noong ipakilala ng MC. Alam niyang kanina pa siyang pinakikiramdaman ni Lucas. Paano ba naman ay panay ang pagrereto at pagtudyo sa nobya at sa escort nito. Pati ang table na nasa tabi nila ay panay ang papuri na bagay raw ang dalawa. Hindi raw malayong silang magkatuluyan at ipagkasundo ng parents ng mga ito. Masama man ang loob ay pinipigilan niyang mag-react. Ayaw niyang magpa-apekto. Alam niyang mahal siya ni Lara. Hindi nga lang madaling kumampante, lalo at alam niyang magkaiba ang mundo nila. Lutang ang isip niya noong tinawag ang pangalan niya. Magkahalong excitement at kaba. Isama na rin ang pagkaalangan niya sa mga narinig. Hindi na niya nabilang kung pang-ilan siya sa tinawag para sa 18 Roses. Noong mahawakan niya ang dalaga, pigil na pigil niya ang sariling yakapin ito. Nakatitig lang siya rito.
Happy birthday mahal, ang ganda-ganda mo, bulong niya rito. Salamat mahal, buti nakapunta ka. Alam kong hindi ka komportable. Sana hindi mo na pinapansin ang panunod nila sa amin ni Jason. Alam naman natin ang totoo. Huwag mo nang isipin yon, okay lang ako, saad niya rito. Ayaw niyang malungkot ang dalaga dahil lang sa pag-aalala sa pwede niyang maramdaman. Ayaw pa niyang bitawan si Lara pero tinawag na ang kasunod niya. Hindi niya alam kung may nakapansin sa kanya pero bukod sa kasama niyang si Lucas, si Blessy lang ang may alam ng relasyon nila ni Lara sa pagtitipong iyon. Nasulya pa niya kanina si Blessy at bumati ito ng ngiti at kaway sa kanya. Medyo malayo ang pwesto nito sa kanila. Nasa unahang table ang grupo ng mga ito. Kaya medyo nagulat siya nang ilang hakbang pa sa pwesto nila ni Lucas ay nakita niya ito roon. Nakapwesto ito sa silya na bakante simula pa nung dumating sila. Naupo siya sa tabi nito na sadya niyang pwesto. Pagkaupo ay binalingan niya ang dalawa sa magkabila niyang tagiliran. Mukha namang wala sa paligid ang atensyon ni Lucas na busy sa pagpindot ng cellphone nito. Brandon, saglit lang ako. I just want to inform you na may after party mamaya. Halos mga bagets lang ang maiiwan. May pagkakataon kayong mag-usap ni Lara. Ako na ang bahala doon, saad nito sa mahinahong tinig. Alam ba ni Lara? Oo naman, ano ka ba? Siya nga ang nagsabi sa akin na kausapin kita. Salamat, Blessy. Okay lang yun, balik na ako dun ha. Sabay turo nito sa pwesto nito kanina. Nakakailang hakbang pa lang ito galing sa pwesto nila noong batiin ng isang babae. Tingin niya ay kaeda din ito ng mami ni Lara. Mukhang mayaman at elegante ang dating. Hello po tita, kumusta po? Pakinig niyang bati dito ni Blessy. I'm fine iha, hindi ko pa nababati ang mami mo. Sa bandang unahan po ang table namin tita. Same school and classmate pa rin ba kayo ni Lara? Yes po. So, same school niyo na rin next sem si Jason. Magta-transfer po siya? Yes, he will transfer. He wants same school with Lara. Alam mo na, things love can do. Mas okay na rin yun nang mas maging malapit sila sa isa't isa. Wala siyang choice, ayaw man niyang makinig ng usapan, kalapit table lang nila ang kausap nito. Ngayon niya naisip na baka ito ang mami ni Jason, kaya malimit ding topic ang dalawa ni Lara kanina pa. Ganun po ba? Sige po tita, balik na lang po ako kila mami, pakinig niyang saad ni Blessy. Naramdaman niya ang mahinang pagsiko sa kanya ni Lucas. Paniguradong pakinig din nito ang usapan. Kanina pang ito ang tagakalma niya sa mga naririnig. Easy ka lang tol, ano naman kung lumapit. Basta kapag lumampas sa tamaris baka natin, maangas pa nitong saan. Natawa na lang siya sa sinabi nito. Mahigit 1 oras pa ang lumipas bago natapos ang program. Hindi sila umalis sa pwesto nila hanggang sa mag-uwian na ang ibang bisita at ini-announce ng MC ang disco style na after party. Hindi niya pa makita si Lara, ang alam niya ay magbibihis pa ito. Madilim na ang paligid at nagsisimula na ang disco mix na tugtog. Magugulo na ang iba na sumasayaw sa gitna. Kinapa niya ang nag-vibrate na cellphone sa bulsa. Nandito ako sa garden, text ni Lara sa kanya.